Mayong gabi sa tanan para sa aton nga God sleeping pill sa sining gabi. Magapamalandong kita sa pulong sang Dios nga makita sa Proverbs chapter 11 verse 1. Proverbs chapter 11 verse 1. The Lord detests dishonest scales, but accurate weights finds favor with him. Basahan ko liwat. The Lord detests his dishonest scales, but accurate ways find favor with him. Salamat sa Diyos sa iyang pulong at ang ginbasa. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayos sa aton sa pagbasa natin sa iyang pulong. Ang mensahe sang Diyos nga aton ginbasa, which is our God's sleeping pills sining gabi, nagambal siya nga nganong dinhi sang dishonesty. No, kung magsiling ka diri nga nagsambal sa the Lord detests dishonest scales. No, ang iyang scenario, it's about sang pagnegosyo. Nagabakal ka bugas, ginakilo. Nagabakal ka bugas, isda, ginakilo. O anything nga ginbakal natin, bakal kita lansunes. Subong na, may lansunes sa may bagong daan ni merkado. Kagapo, nagbakal kami. Bisan subong adlaw, may ara pa man, perti katamis, ginakilo. So, it's ang iya nga ginambal sininyo sang Proverbs sa pulong sang Dios nga by King Solomon nga nanungod dinhi sang dishonesty nga muna subong nga aton pagkapamalandungan dishonesty. Sining gabi, the word of God that we will be meditating will cover about dishonesty. Ano ba lagi ng basang pulong sang Diyos na nungod sa dishonesty? According to our text in Proverbs chapter 11, verse 1. Number 1, God did not like dishonesty. God did not like dishonesty. Sa anong rason? According to our text, sa first line, the Lord detests dishonest scale. The Lord detests. This word detest, blagin check ko, kado ka unfamiliar ini nga word. But silingon sinigali isang detest nga word is dislike. But this is just not only dislike or you don't like it. But the detest means dislike intensely. Intensely. Hindi ko na namiyan sina intensely. Meaning grabe gid ang disagreement sang Dios. Sining dishonesty. Hindi ginanamian ang Dios that we are dishonest in terms sang aton pagpamaligya, in terms sang aton mga ginahambal that we are lying, in terms sa aton relationship, dishonest kita sa aton bana, dishonest kita sa aton asawa, dishonest kita sa aton mga kabataan, as a pastor, dishonest kita sa aton church, or kita man yung church member, dishonest kita sa aton pastor. You know what? The Lord did not like that. He disliked that intensely. Grabe, with a force, with energy, with a degree, ang iya nga pagpangindi sang Dios sina nga pamatasan. Kaya gusto sang Dios that we should be honest. No, silingan isang Ginoo, let your yes be yes and let your no be no. Kaya gusto sang Dios sa believer, kung aton ini pamalandungan, if God dislike dishonest person, therefore God likes honest person. Kagamoy na yung gusto sang Diyos sa mga believers that we should be honest in everything that we are doing. We should be honest to the people around us. We should be honest of any transaction that we are doing. We should be honest in our work. Kung nagatrabaho kita, we should be honest sa aton mga pagtrabaho that wala kita sa may ginahimo nga hindi amo. Hindi, we are doing correctly and what is right in accordance with our work. So amo nang gusto sang Dios. Pero kung may ginahimo kita nga hindi amo, we became dishonest, we lie, may mga ara dira sa mga transaksyon nga hindi maayo nga ginahimo naton. Ang Diyos naton wala inanamian kag wala inanalipay bangod sa aton.
bangod sa aton ni ginahimo. So therefore, if we are doing dishonest gain, dishonest nga mga activity sa atong nga kabuhi as believer, let us stop that. Unta to ni naton siling gani isang pulong sang Dios sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Gusto sang Diyos that we should have this what we call pure in heart. And we are blessed if we are pure in heart. So therefore, stop being dishonest. Because the truth that God did not like that intensely. Hindi ginanamian ang Diyos sa ating ginahimo when we are doing dishonest gain, dishonest activity. God is don't like that and is very sad seeing us doing that. And meaning the result of it is we will not be blessed. Okay, yan mo na sa balasang puno sa Diyos, Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are pure in heart, for they will see God. Meaning the result of it that you will not see God. Because we are doing something that God do not like. So therefore, do not be dishonest. Number 2, ano pa kinakamaturan diri nga makita naton according to our text in Proverbs chapter 11 verse 1. Not only God did not like dishonest. Number 2, God did not give favor to dishonest. God did not give favor to dishonest. Ano yun ang basa pulo sa Diyos? Sa linga diyo? But accurate weights find favor with Him. But accurate weight finds favor with Him. So, meaning ang silingon sininga, kung nagapamaligya kita, kaging sakto ang aton panakos, God finds favor to this person. The favor of the Lord will be in this person. The blessings of the Lord will be in this person. Because you are doing what is right. But, if we are not doing what is right, if we are dishonest in our activities, in our workplace, in our business, in our transaction, in our relationship, mga utod, you could not find favor with the Lord. Hindi naton mabaton ining blessings ang Ginoo. Hindi mabaton ang mga pagpabugana sa Dios. Hindi naton mabaton ang aton mga ginapangayo sa Ginoo for ourselves, for our career, for our family. Why? Because the favor of God is away from us. Kaya ginambaya sa Diyos sa kasinulan sa nagatag favor, He is giving favor to those who are honest. To those who are but accurate weights find favor with Him. Kung wala kita may mga ara, kita yung transaksyon yung mga hidden, ng mga may pagpanunto, may mga lie dira, hindi correct ang transaksyon, may mga dishonest kita na ginahimo, may mga dishonest gain kita dira nga ginahimo, nag-income kita sa dako, pero gali ang atong yun pasulod, gamay, o nagbaligya kita, gali ang aton mga kiluhan, maginasilingan nila kung mga may ginatukuran ang may spring, yung kunya nabutangan sang spring nga tiga, nga parang pagtungtong, jutay lang ko magaan lang, pero gali ang tutuod is tiga ang spring, parang nga hindi mag-duo-tudo. May mga dishonest gain. Pero ginambas ang pulong sa Diyos, araw, better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. Pero kung namin isang line dito, better is a poor person who walks in his integrity. Mas mayo pa ang pigado nga tao nga nagalakat siya sa maayo, may maayo nga ngalan, nagalakat siya sa matarong nga kabuhi, nga wala sing kasawayan sa iya, wala sang ilibak sa iya, nga mga ginahimo nga hindi amo. Muna ginambas ang Proverbs chapter 19 verse 1.
Meaning, bisan pigado lang kita, bisan hindi man kita damo kwarta, pero kung nagakabuhi kita nga being honest sa aton workplace, sa aton mga negosyo, sa aton mga transaksyon, sa aton panimalay, sa aton asawa, sa aton bana, sa aton kabataan, we became honest, we are better than those person nga nagahimo sa pagpakasala or mga person nga dishonest. We are much better. Inambas ng scripture, better is a poor person who walks in his integrity. Like pagkali sa isa ka verse man sa scripture, a good name is better than riches. Anon mo man ka damo ka kwarta, pero ang aton nga ngalan, ang aton personalidad, hindi maayo ang iyang implication sa iba niya tao. Yung mga sila nga, si Pastor Escoben, damo na kwarta, pero kay gali may ginapangawat na sa. Damo na si Pastor Escoben kwarta, damo na sa salakyan, kay balan mo, may mga ginapang tsupi na da sa. May mga ginapang tunto na da siya. So, hindi na mas maayo. A good name is better than riches. Maayo pa nga, hindi kita damo kwarta, nga wala sa may mga kasawayan o kung wala sa may mga bagay nga dishonesty nga ginhimo sa aton, that people will not say something bad in us sang sa manggaranon kita nga damo kita sa magid panghimo nga hindi amo. Yung gusto sang Dios nga matabo, if you wanted to find favor with the Lord, ang blessing sa Dios magabot sa aton, stop being dishonest. Pangayui na patawad, pangayuan natin na patawad sa ang aton mga sala sa tubangan sa Dios for being dishonest to Him, dishonest to those people nga nakuhaan naton sang gain to. Pangayuan na naton patawad sa Ginoo, and then do not continue that kind of attitude, because by doing it, ginapalayo naton ang favor sang Dios, ginapalayo naton ang blessing sang Dios, ginapalayo naton ang presensya sang Dios nga mabulig kag magaprotektar sa aton. Meaning, if we are dishonest, God did not give favor to us. Hindi mag-abot ang favor sa aton. And later, meaning manggad ang ning kwarta naton, abing nga nag-gain bangod sa aton yung mga pagbinutig, bangod sa aton dishonest gain, ning kwarta naton, ibayad na malang ini sa ospital. Kaya nagmasakit ang membro sa aton panimalay, nagmasakit kita, o may nagabot yung mga circumstansya at problema nga natabo sa aton nga kabuhi, nga ining kwarta naton nga out sang dishonesty, madula malang Japon. But ang pinakasubo is we struggled and we suffer, members of our family struggled because of our dishonesty. Kaya nagabuti na ang mga problema kay circumstances sa aton kabuhi because of our dishonesty, because the power or the favor of God is away from us. Meaning, ang punishment mag-aabot sa aton. Meaning, ang pagpina sang Diyos mag-aabot sa aton if we are dishonest. So, siling sa pulong sang Diyos, siling nga, better a little with righteousness than much gain with injustice. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Proverbs 16 verse 8. Do yan yung prinsipyo sa mga incheck. Bisan gamay lang imo ganansya, gis lang, pero dasig lang bakal permi, supot damo man gis, dako income. Better gamay ng income, pero gamay nga gain, pero gali later madako. May amo man inigali sa aton yung kabuhi bilang isa ka Kristohano yung ginabasa sa scripture. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Bisan gamay lang ang aton yung mga income, gamay lang ang aton nga sweldo, gamay lang ang aton nga makuha sa isa ka bagay, or sa hindi man gid kita damo kwarta,
Pero nangin honest kita sa aton asawa, nangin honest kita sa aton kabataan, nangin honest kita sa aton bana, nangin honest kita sa church, nangin honest kita sa aton pastor. And then sa namulang ina, pero siling sang scripture, much better pa kita. Sang sanaga manggad, pero ang ila kabuhi is so many or ruled by dishonesty. So encouragement diri sang Dios sa aton is be honest. Do not be dishonest. Because if you are honest, the favor of God will be in you and your family. So the blessings of God will be in us. The blessings and the favor of God, the grace of God will be upon us if we are not dishonest. So sa sininga gabi, ang atong gipanamanandungan, dishonest, kagano bala ang kamaturan diri nanungod sa dishonesty or dishonesty in Proverbs chapter 11 to 1. Chapter 11 verse 1. Nga nagasiling, God did not like dishonest. Number 2, God did not give favor to dishonest. Therefore, be honest. Madamo yun nga salamat, mayong gabi sa tanan, and God bless you all. Padayon kita palihog magpangamuyo ay sa isa kag isa and continue to pray this ministry which is God's sleeping pill. Mayong gabi sa tanan. God bless.